4 by 7 meters, yun nga, nakwento niya na 11 years na siyang hindi nagtatanim ng gulay. Kasi, hindi pala bumibili. Hindi bumibili. Kasi si Kuya doon, nung binabasa ko ang kanyang story, ay nagkaroon siya ng type 2 diabetes. Oo, research kita eh. So, nagkaroon siya ng type 2 diabetes, so nagtanim na lang siya sa gulay. Actually, yung story dito kasi, ako naman, ayoko nang gugulay. Okay? Hindi talaga ako, ayoko bumibili ng gulay. Okay? Eh, naisip ko naman kasi, kung bibili naman ng gulay, mga pailantin lang ng mga sili, yung mga ganyan. So, nagtanim na lang kami dito. Eh, for some reason, ako wala talagang talento sa ganyan. Ang aking kanang kamay, si Gina, siya ang taga-tanim sa bahay. Kaya naisip ko, sige, Kuya doon, punta ka na lang sana dito sa bahay, sige mo yung bahay ko, yung garden, at kung pwede itanim. Eh, sabi ni Kuya doon, mag-invite ka na lang ng mga kapitbahay para marami tayong matutunan. Mga magaganda, mga young at heart. Young at heart. Okay, so si Kuya doon ay na-feature sa maraming teleserye ba? Hindi teleserye. ANC, Manila Bulletin, TV5. Okay, sige. Alam niyo po, dahil po sa pagtatanim, ako po ay marami ng halos lahat ng TV network nakapunta na po sa bahay. Unang-una po yung ANC, yung program ng Green Living. Tapos yung usap tayo, so perpetuhan with si Mark Salakap saka si Susan Enriquez sa PTV4. Tapos sa Masaganang Buhay sa PTV5, sa PTV5, at saka sa Net25, yung Kayla Baliver. Actually, nag-isuki na ako ng Net25. At sa mga susunod po siguro, April, magkakaroon pa ako ng sarili TV show sa Net25. 3 months po yun. Puro gardening po ang pag-uusapan natin doon. At yun po, na-feature na rin po ako sa Manila Bulletin, sa Manila Times TV, sa mga magazine sa Health and Home. Ito po ay lahat ng ito ay dahil sa pagtatanim. Dahil nga ako ay isang YouTuber, isa po akong vlogger. Every time na nagtatanim ako, binibidyo ko yan. Pagkatapos ina-upload ko sa YouTube, hanggang sa na-monetize yung YouTube channel ko. Siguro kasi dati na bago pa ako na na-monetize sa YouTube, isa pa ako photographer sa isang university sa Manila. So, ang iniisip ko, alam niyo yung kapag mula Taguig hanggang Metro Manila, hanggang Manila, sa pagbabiyahe ka lang parang mabiyahe ng probinsya, nakakapagod. Pag aalis ka, tulog yung mga bata, pag uwi ka, tulog yung mga bata. At saka kasi photographer ako, so walang eksaktong day of care. Kapag ka may bisita yung pare, katatawag ka, kasi kailangan mong i-document yung pagbisita. Noong time na yon, habang andun ako, habang nagtatrabaho ako sa isang school, nagtatanim na ako. Pero napaka-limited ng oras. Kasi siyempre, halos Monday to Saturday may pasok ako. So ang uwi ko na mga alas 9, alas 10 na ng gabi. So talagang wala na akong time na magtanim. Pero nung na-monetize ko yung YouTube channel ko, doon ako nag-decide na hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako papasok sa school. Magkukonsentrate na lang ako sa gardening. At least, kasi sa totoo lang, malaki ko ang kita sa isang vlogger. Kapag maganda yung content mo at saka marami ang nanonood. So sabi ko, kailangan ko lang talaga pagandahin yung presentation ng mga video. Kailangan consistent ka. At after 3 months na salary, doon na pa ako nag-decide na umalis. At least ngayon, 5 years na pa akong full-time gardener. Sarili ko yung oras, nasa bahay lang ako, pag-video-video, patalim-talim. Yung passion ko sa gardening na ibibigay ko yung full-time ko. Kasi anytime, marami akong time magtalim. So na-maximize ko yung napakaliit kong root of garden. Sabi ko nga, for 10 years, halos wala na akong binili. O wala na akong binili ng kahit na ano sa Friday. Ultimo, kasi ang ginagawa ko,
Halimbawa, mag-igisa ako. Pag akyat ko sa rooftop, walang kamatis. So, mag-igisa ako na walang kamatis. So, para masunod ko yung pagkasuhan ko na 100% wala akong bibili sa palengke. Kaya ang ginagawa ko, kailangan lalo akong magkakaroon ng kamatis. Otherwise, wala akong kamatis every time na magluluto ako. So, lahat po yung paminta, luya, lahat ang kailangan ng mga regado. Yung mga gulay ng mga madadalilang, pecha, mustasa. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung video na... Punta ka naman sa, ano? Na kasi hindi nyo naman makikita ng personal sa may mga picture pa ako doon para na-visualize nyo. At ang ngayon pong hapon, uumpisahan po natin yung pagtalakay, yung proper care ng pagtatanim. Kasi madali na yung pagtatanim, pero yung pagpapabunga medyo mahirap. Yung paano mo siya mapapalaki ng mabilis, medyo kailangan natin ng proper information. Actually, yung buto, pag nilagay mo sa lupa, tutubo yan. Pero paano mo siya mapapalaki sa tamang panahon? Halimbawa, yung pechay, kailangan 25 days, malaki na yan. At pwede mo siyang anihin. Paano kung nagtatanim ka, 25 days, baby pa. Diba? So, nasasayang yung panahon, imbis na nakakapag-aral ka na, nagihain mo na sa iyong pamilya, natitigil siya. So, dito pag-uusapan natin, yung mga mabilis, simpleng paraan sa pagtatanim ng gulay para makapagtanim naman kayo. Okay? At lahat po ng topic natin 100% organic. Wala po tayong gagamitin kahit anong chemical na chemical-based na fertilizer at saka pesticide.